Hello guys, so ayan, nandito na naman tayo sa panibagong tutorials. So before, we've tried to create a farm users for our system. Now let's try naman yung ating add, edit, save, cancel, and delete. Now dito sa part na to, supposed to be yung ating save at saka cancel ay naka-disable pa siya. Kasi wala kang is-save kung wala kang na-add or wala kang na-edit. So dito, i-enabled false lang muna natin yan. And let's check kung ano yung magiging outcome pag enabled false natin to. Enabled, where are you? Hindi ko mahanap. Enabled. Ayun. Ayan, naka-enabled false na siya. So, start lang natin yan. Let's check kung ano yung ating admin, setup, users. Ayan. Hindi na siya clickable, meaning na-disable na yung ating button. So, yung nakiklik lang natin ay si add at saka si edit. Pag clinic ko si add, mag-e-enabled lang si save at saka si cancel. So dito, mag-create na lang tayo ng sub-procedures ulit. Let's name it as sub add edit. So yung gagawin niya, btn save dot enabled is equal to true at saka btn edit, btn cancel dot enabled is equal to true. Okay? So, ayan. And of course, let's disable yung uh, btn add dot enabled is equal to false para hindi na natin siya mag-double click. Btn edit dot enabled is equal to false. Okay? So, I think okay na yan. So, check natin kung ano yung ano yung changes. Double click lang natin si add, lagay natin si add edit, then kinol lang natin siya. Double click natin si edit, lagay natin si add edit. Okay, so in that way, nare-reuse natin yung ating code. So change lang natin yung startup form natin para hindi tayo pa-login ng login. For admin, start. So set up, users. Pag-click ko yung add, hindi ko na naklik si edit. Instead, yung save at saka cancel at delete lang yung naklik natin. Okay? So dapat pag clinic ko yung cancel, mag-e-enable si add at saka si edit at magdi-disable si save at saka si cancel. So parang babalik na rin lang natin siya. So kopyahin lang natin yung ating button for add edit, Control C and Control V. So palitan na lang natin to ng save cancel. So false natin yan, baliktarin lang natin. False. At saka i-true natin to. Okay? So let's start and let's check kung ano yung magiging output. At ayan, pag-click ko yung cancel, eh wala pa pala, hindi pa pala natin nilagyan. So save, cancel, at saka doon sa save, lagay tayo ng save, cancel. Okay? Start lang natin yan. Users, add, save. Ayan. Medyo okay na. Now, dito na sa part na to, yung ating group box, i-enabled false natin. Okay? Now, bakit natin siya ine-enabled false? Kasi dito sa part na to, ayaw natin na nakakapag-input na yung users nang hindi tayo nag-click ng add at saka edit. So, pag-click ko yung edit, doon lang na-enable si ating group box. Okay? Check lang natin si group box. Dito sa add edit, ilagay natin yung group box 1 dot enabled is equal to true. Para dun lang siya makakapag-edit. Okay? Set up users. Pag-click ko yung add, so notice hindi ko na-click yung text box natin. Pag-click ko yung add, wait lang. Saan ko ba nilagay? As save cancel. So, dapat dito.
add. Ayan, pwede na akong makapag-add ng ating records. Okay? Now, yung i-click-click na lang natin ay save. Dito sa save, dapat magse-save na tayo. Kung gagamitin natin to add a record doon sa ating database ay yung SQL for insert. Ayan. Punta na tayo sa code ng save. Double click lang natin yan. So, supposed to be mag-insert na tayo dito. Diba? SSQL is equal to insert. Ano yung insert natin? Insert into TBL users. Values. Ano yung ilalagay natin? Single quote, double quote, ampersand. Yung nandoon sa ating single quote, double quote, txt username the text, then syempre we also have to insert yung ating password. Txt password.text. And then i-execute lang natin siya. SSQL is equal to true. So true yung ginamit natin para ma-execute siya as non-query. Then mag-message lang muna tayo para indicator na nakapag-add na tayo ng ating record. MSG box successfully added new record. Okay? Kama lang natin and information. Gawin natin to as added new record. Okay? So save lang natin yan. Let's try to run kung pwede tayong makapag-add ng record. So add lang natin. Tapos, kung ilalagay natin dito sa admin, admin. So, save ko siya, successfully added new record. Okay? So, pero wala dito sa ating list view. Check muna natin. So, i-refresh natin yan. So, meron si admin dito. Now, nakikita natin yung ating data ay nag-duplicate. Meron na nga tayong admin, meron na ulit admin na na-create, which is hindi dapat. Kaya before tayo mag-i-insert, we have to filter muna kung ano yung mga ini-insert natin. Now, dito na pumapasok yung mga where natin to create a constraint. Okay? So, before tayo mag-insert, dapat i-check muna natin kung meron ng ganun na na-insert. Kaya, magque-query tayo ng select asterisk from TBL users where username is equal to nandun sa ating txt username.text. So, kung meron, anong gagawin? So, execute lang natin yan. SSQL, then false. So, yung gagamitin na natin dito is if. If rd.read, kasi one execution lang siya. So, kung meron siyang nabasa, sasabihin na lang natin na duplicated username or record. Record already exists at saka ilagay natin dito ay critical. And then, kung wala naman, mag-else na tayo dyan, dun na tayo mag-i-insert. Ctrl X, Ctrl V, then insert. Try natin. Set up users. What if admin yung ilalagay ko? Admin, then save natin. So, kana na dijay. So, sabi dyan, record already exists. So, meaning, hindi na siya nakakapag-insert ng record na meron na doon sa ating database. Now, next na gagawin natin is we have to filter out. Again, kung meron ng password, yung password natin ay nagmi-mismatch. Now, what if kasi yung ini-input natin dito ay, for example, dito ay IV, tapos ito ay kahit ano, nakakapag-save tayo dyan. Kaya,
create ulit tayo ng else if dito. Okay? Lagay tayo ng else if. Remember, pag else if, another condition. So, else if txt password.text ay hindi equal. Kung hindi equal doon sa ating txt confirm password.text, syempre, yung sasabihin niya ay check your password. And sasabihin na lang natin na password mismatch. Parang sinasabi natin yung user na hindi magkatugma yung nandun sa password at saka yung password for confirmation. So, check natin kung gumagana. Users, add lang natin. So, IV, and ayan. Click ko yung save. Ayan, sinasabi niya, check your password and then password mismatch. So, dito sa part na to, litan lang natin. Yung save cancel, lagay na lang natin dito para hindi nag-save cancel every time. Okay. So, lagay na rin natin dito yung load list natin para nag-update siya. Kopyahin lang natin yung code natin doon sa ating load. Saan na siya? So, kopyahin lang natin to. Control C at saka paste lang natin yan dito. Okay. Comment lang ako to refresh the records in this view para hindi tayo malito. Start lang natin. Set up users, add lang natin, IV. Then, for example, save lang natin, and check your password mismatch. Now, what if IV yung ilagay ko dyan? Pag save ko, ayan, successfully added yung record, and yung IVI pumunta na doon. So, yun yung gamit ng eto. Okay? So, parang nire-refresh na lang, nire-reuse lang natin yung code natin to load yung mga nandun sa ating database. Okay, okay na tayo doon sa insert. Diba? Now, ayun, meron pa pala. Kulang. Mag-else if ulit tayo dito. What if yung password natin ay blanco or yung username ay blanco? Diba? So, dapat walang blanco na ini-insert yung ating users. So, mag-else if ulit tayo dito. txt username the text is equal to blanco or txt password the text is equal to blank. Then, doon na tayo. May message box ulit tayo. Sasabihin lang natin na please fill all text field. Din natin dito blank field detected. So, ganun na lang. Blank field detected. Check natin. Set up, users, add. Tapos yung password. Yung username na lang natin yung i-blank natin. IV at saka IV. Save natin. So, sinabi doon, blank field detected, please fill all text field. So, in that way, nare-reduce natin yung error ng ating users. Okay? So, nakakapag-add na tayo. Yung next na gagawin natin is, let's try to edit naman yung mga record na existing na. Ba yung ginagamit natin for SQL commands, pag nag-update tayo ng record ay update update TBL users set. So, yung ganun. So, dito sa edit, click lang natin. Ayan. Before natin siya ilagay dito, we have to check kung merong records na i-edit. Kaya, magka-count tayo dito. If lvlist dot selected items count. So, itong code na to is parang sinasabi lang natin kung meron bang na-select na items doon sa ating list view. So, kung 0, sasabihin lang natin na please select a record to edit. Please select a record to edit. Gagawin na lang natin siyang information. And no record selected. Okay?
So, mag-else lang tayo dito. Else. And, ayan. Lang natin. Okay. Set up users. So, pag-click ko yung edit, please select a record to edit. No record selected. So, dapat pag-click ko si Darwin at i-click ko si edit, ayun, makakapag-edit na ako. So, dapat yung value ng Darwin na to ay mapupunta siya dito. Okay? So, yun yung gagawin natin. Okay? So, asan na siya? Dito sa part ng else. So, since else na siya, SSQL is equal to select asterisk from table users where user ID. So, dito na natin nagagamit yung ating user ID. Kasi yung gusto natin i-update is yung meron lang user ID na nandoon na sa sinelect natin. Where user ID is equal to lblist. So, mag-concatenate tayo dito. lblist dot selected items index 0 dot sub items index 0. So, index 0 yung ginagamit natin kasi nga yung user ID natin ay nandito siya sa first column. So, meaning index 0. Okay? So, kung meron, exec SQL, SSQL, false, and then if rd.read, so kung meron siyang nababasa, ilalagay lang natin yung txt username, lalagyan na natin yung value. rd username txt password dot text is equal to rd password. So, itong username at saka password dito, nakabase siya dito sa ating database. Okay? Kung ano yung pinangalan nyo dito sa username at saka password, dapat ganun din yung papangalan natin. Okay? So, lagay din natin yung txt confirm password.text is equal to rd and lagay natin si password. Now, yung user ID natin, lagay na lang natin siya sa txt username dot tag is equal to rd user ID. Remember guys, kapag tag yung ginamit natin, ito yung parang virtual storage ng ating tool. So kung mapapansin ninyo, meron siyang instead of text, yung pinapalitan natin, meron tayong makikitang tag dito. So itong tag. So hindi natin siya nakikita pero sinesave natin siya doon sa tag. Okay? So I think okay na to. After that, add edit. Okay. So, ayan. Set up users. So, pag-click ko si Darrell, dapat pupunta siya doon sa ating mga text box. Ayan, nandun siya. Darrell, Darrell, and Darrell. So, check natin yung database. So, Darrell, Darrell. Now, what if palitan natin po ng Darrell 1, 2, 3. Okay? Cancel ulit natin. Darrell, edit. Ayan, Darrell 1, 2, 3. Darrell 1, 2, 3. Tapos, isi-save na natin siya. So, dito na yung magkikreate tayo ng conditional. So, pag-click ko yung save, sinasabi niya na record already exists. Ina-update naman natin siya. Kaya, mag-create tayo ng conditional kung siya ba ay mag-save ng new record or mag-save ng updated record. So, dito sa part na to, etong part na to ay to add a record, di ba? Mag-create lang tayo dito ng conditional. Maglalagay ako dito ng if me.text is equal to add record. So, parang sinasabi lang natin na mag-add record ako. So, ito, ilalagay natin siya dito. So, paste lang natin yan dyan. And, again, create lang ulit tayo ng conditional if me.text is equal to edit record. So, meaning,
kapag mag-e-edit ako ng record, dito ko lang siya ilalagay. Lagyan natin dagdagan natin 'to. Sasabihin lang natin dito na me.text is equal to edit record at saka doon naman sa ating button for add, lagay lang natin dito, ayan, add record pala, add record. Doon sa button natin for edit, ano yung button natin for add? Ay, ayan. So, me.text is equal to add record. So, dapat yung ating spelling ay tama. Add record at yung mga casing. Kung yung big letter E at big letter R yung nilagay mo, dapat big letter R, big letter E lang din yung ilalagay natin. So, if me.text is equal to edit record, if me.text is equal to edit record. Now, kapag mag-edit na tayo, we don't have to check kung meron bang username na duplicated. Of course, mag-create yan ng duplicated na username kasi nga nag-edit tayo. Okay? So, i-check lang natin yung ating password. Kung meron bang mismatch at saka i-check din natin yung ating text field kung meron blank. So, kopyahin lang natin yan, ito, at saka ilalagay natin siya dito. So, instead of else if txt username and maglagay tayo ng and if. Okay. And if. Okay. So, ito na siya. If username.text, ito yung code natin to check kung merong duplicated ay kung mismatch yung password at yung ating username ay blanco. And then, mag-query na tayo dito. Else. So, else, open lang natin ito. So, dito sa code na to, insert new record. Pero dito sa part na to, yung gagawin natin sa else ay update record. Okay? So, yung code natin for update tbl users set username is equal to, ano yung value niya? Single quote, double quote, ampersand, nandun siya sa txt username.text. And ano pa yung i-update natin? So, let's separate it by using comma. So, set username, password is equal to, ayun, magko-concatenate ulit tayo. Txt password.text. Okay? So, maglagay tayo ng word dito ng constraints para hindi lahat ng record ay na-edit. So, doon na natin nagagamit yung user ID natin, where user ID is equal to, nandun sa ating txt username.tag. So, tag yung gagamitin natin kasi sinave natin yung ID doon sa tag. Okay? So, execute lang natin yan and SQL false. Ayan. True lang natin yan. And, open na lang natin to. Okay, successfully added, successfully updated, and updated record. Okay, so yun yung code natin for our update. So, try lang natin before tayo mag-end ng ating, so edit lang natin yan, edit, guess, palitan ko ng guess user ako, then save natin, successfully updated new record. So dito sa code natin, pag i-refresh, yung guess, na-change na siya ng guess user ako. Now again, kopyahin lang natin yung code natin sa pag-refresh. Kopyahin lang natin to para mag-refresh yung ating code. Okay? So yun lang, yung ating code for add and edit. Pagpatuloy natin sa ating next video tutorials. Okay? So yun lang muna. I do hope na meron tayong mapag-aralan.
Goodbye.